Ang Pag-ibig Housing Loan ay nagpapahintulot sa member na humiram ng hanggang 6 million pesos sa ilalim ng napakababang halaga at pinakamainam na termino upang matulungan at matupad ang pangarap na magkaroon ng bahay. Pagmamay-ari ng pinapangarap na bahay sa loob lamang ng 6 easy step gamit ang Pag-ibig Housing Loan. Dito ay pag-usapan natin ang easy steps para ma-approve sa housing loan. Step 1, eligibility. Step 2, loan purpose. Step 3, requirements. Step 4, by loan purpose. Step 5, modes of payment. Step 6, collaterals and limitations. Dito rin ay pag-uusapan natin ang interest rate ng Pag-ibig Housing Loan at kung paano kinukuha ang Pag-ibig Amortization at nakadepende ba ang loan sa bahay sa sweldo. Kung bago ka pa lang dito sa aking channel, welcome sa iyo. Sana ay marami kang matutunan sa video ng gobyerno sa ilalim ng Department of Human Settlements and Urban Development of the Philippines na responsable sa pangangasiwa ng National Savings Program at abot-kayang shelter financing para sa mga Pilipino. Ang Pag-ibig Fund Housing Loan ay nagpapahintulot sa member na humiram ng hanggang 6 million pesos sa ilalim ng napakababang halaga at pinakamainam na termino upang matulungan at matupad ang pangarap na magkaroong bahay. Ito ang 6 easy step para ma-approve sa housing loan. Step 1, eligibility. Aktibong miyembro na may hindi bababa sa 24 months na ipon contribution, hindi hihigit sa 65 years old sa petsa ng aplikasyon ng pautang at hindi hihigit sa 70 years old sa petsa ng maturity ng pautang. May legal na kapasidad na kumuha ng real property. Walang Pag-ibig Housing Loan na na-foreclose, nakansela, binili pabalik o voluntaryong isinuko. Kung may umiiral ng Pag-ibig Housing Loan account o short-term loan, STL, dapat na ma-update ang mga pagbabayad. Ang Step 2, layunin ng loan. Pagbili ng residential lot o karugtong na residential lot, maximum 1,000 square meter, kasama ang halaga ng paglipat ng titulo. Pagbili ng residential house and lot, townhouse o condominium unit, luma o bago, property na sinangla sa pondo, magkadugtong na bahay, unit, kasama isang parking slot, kasama ang halaga ng paglipat ng lote, paglipat ng titulo, pagpapagawa ng bahay, home repair or improvement ng bahay, refinancing ng isang existing na housing loan. Step 3, mga kinakailangan, requirement mula sa borrower, housing loan application na may current ID na larawan ng borrower, co-borrower, 2 kopya, HQP, proof of income, yung sahod, para sa locally employed, para sa self-employed, para sa mga overseas Filipino worker, OFW. Isang valid ID, photocopy back-to-back ng principal borrower at asawa, co-borrower at asawa, seller at asawa, at otorisadong kinatawa ng developer at attorney in fact kung kinakailangan. Mula naman sa seller, transfer certificate of title, TCT, pinakabagong titulo, certified true copy. Para sa condominium unit, ipakita ang TCT ng lupa at condominium certificate of title, CCT, certified true copy. Updated tax declaration, house and lot at updated real estate tax receipt photocopy, vicinity map, sketch map na humahantong sa property subject ng loan. Step 4, by loan purpose. Para sa pagbili sa pamamagitan ng Pag-ibig Accredited Developers, housing loan application na may kinakailangang housing loan application na may current ID na larawan ng borrower, co-borrower, 2 kopya, isang valid ID, photocopy back-to-back ng mga angkop na partido, principal borrower, co-borrower, at otorisadong kinatawa ng developer at attorney in fact, mga asawa ng mga partidong kasangkot kung kinakailangan. Borrower's conformity, notarized, proof of income para sa locally employed, para sa self-employed, at para sa mga overseas Filipino workers, OFW. Iba pang naangkop na kinakailangan para sa mga miyembro na OFW.
Special Power of Attorney, SPA, na nanotaryo bago ang petsa ng pag-alis. Para sa miyembrong OFW sa ibang bansa, isang SPA na notarized ng Philippine Consular Office o SPA na notarized ng lokal na notaryo ng bansa kung saan nagtatrabaho ang miyembro. Ngunit nararapat na napatunayan ng Philippine Consulate. Ang pondo ay maaari ding mangailangan ng anuman o kombinasyon ng mga sumusunod na dokumento. Payslip na nagsasaad ng pay period, active OWA membership certificate, overseas employment certificate, passport na may appropriate na visa, working visa, resident card, permit to stay indicating trabaho bilang layunin, bank remittance record, professional license na binigay ng host country government. Tandaan, kung ang mga dokumento ay nasa foreign language, kinakailangan ang pagsasalin sa Ingles. Insurance coverage, health statement form, medical questionnaire, para sa nanghihiram hanggang 60 years old kung ang mga pautang ay lampas ng 2 million pesos hanggang 6 million pesos. Health statement form, medical questionnaire, at kopya ng resulta ng medical examination na isinagawa bago ang assignment sa ibang bansa ayon sa hinihingi ng employment agency. Para sa mga OFW na umuutang na mahigit sa 60 years old, pagbili ng lot, residential unit, housing loan application na may current ID na larawan ng borrower, co-borrower, 2 kopya. Isang valid ID, photocopy back-to-back ng mga naangkop na partido. Principal borrower, co-borrower, otorisadong kinatawa ng developer at attorney in fact. Mga asawa ng mga partidong kasangkot kung kinakailangan. Proof of income para sa locally employed, para sa self-employed, at para sa mga overseas Filipino workers, OFW. House construction, house improvement. Housing loan application na may current ID na larawan ng borrower, co-borrower, 2 kopya. Isang valid ID, photocopy back-to-back ng mga naangkop na partido. Principal borrower, co-borrower, otorisadong kinatawa ng developer at attorney in fact. Mga asawa ng partidong kasangkot kung kinakailangan. Proof of income para sa locally employed, para sa self-employed, at para sa mga OFW. Transfer Certificate of Title, pinakabagong titulo, Certified True Copy, para sa condominium, kasalukuyang TCT ng lupa at Condominium Certificate of Title, Certified True Copy, Updated Tax Declaration, Updated Real Estate Tax Receipt, Photocopy, Building Plans, Specification with Bill of Materials na nararapat na nilagdaan ng Licensed Civil Engineer o Architect, Vicinity Map, sketch ng property, iba pang mga requirements para sa mga OFW members, special power of attorney na notaryo bago ang petsa ng pag-alis para sa miyembro ng OFW sa ibang bansa, isang SPA na notarized ng Philippine Consular Officer o SPA na notarized ng lokal na notaryo ng bansa kung saan nagtatrabaho ang miyembro, ngunit nararapat na napatunayan ng Philippine Consulate. Ang pondo ay maaari din mangailangan ng anuman o kombinasyon ng mga sumusunod na dokumento. Payslip na nagsasaad ng income o period covered, valid OWA membership certificate, overseas employment certificate, passport na may appropriate na visa, working visa, resident card, permit to stay na nagsasaad ng trabaho bilang layunin, record ng remittance ng bangko, professional license na ibinigay ng host country government. Tandaan, kung ang mga dokumento ay nasa foreign language, kinakailangan ang pagsasalin sa Ingles. Insurance coverage, form ng pahayag ng kalusugan, medical questionnaire para sa mga nanghihiram hanggang 60 years old kung ang mga pautang ay higit sa 2 million pesos hanggang 6 million pesos. Medical statement, medical questionnaire, at kopya ng resulta ng medical exam ay sinagawa bago ang pagtatalaga sa ibang bansa ayon sa kinakailangan ng ahensya ng pagtatrabaho. Para sa mga OFW na umuutang na mahigit sa 60 years old, para sa mga property na binili mula sa mga developer, corporation, or asosasyon. License to sell, naangkop sa developer lamang. Secretary certificate sa autorisadong signatory ng developer, corporation, at association. Developer, corporation, association. Isang valid ID ng corporate secretary at authorized signatory ng developer, corporation, association, photocopy back-to-back
pagbili ng lote na may house construction, housing loan application na may current ID, na larawan ng borrower, co-borrower, 2 kopya, isang valid ID, photocopy back-to-back ng mga naaangkop na partido, principal borrower, co-borrower, otorisadong kinatawan ng developer at attorney in fact, mga asawa ng partidong kasangkot kung kinakailangan, proof of income para sa local employed, para sa self-employed, para sa mga overseas Filipino worker, OFW, transfer certificate of title, pinakabagong titulo, certified true copy, updated tax declaration of lot, updated real estate tax receipt, photocopy, building plans, specification with bill of materials na nararapat na nilagdaan ng licensed civil engineer or architect, vicinity map, sketch ng property, iba pang naangkop na kinakailangan para sa mga miyembro na OFW, special power of attorney, SPA, na nanotaryo bago ang petsa ng pag-alis para sa miyembro ng OFW sa ibang bansa, isang SPA na notarized ng Philippine Consular Office o SPA na nanotarized ng local na notaryo ng bansa kung saan nagtatrabaho ang miyembro. Ngunit nararapat na patunayan ng Philippine Consulate. Ang pondo ay maaari din mga ilangan ng anuman o kombinasyon ng mga sumusunod na dokumento. Payslip na nagsasaad ng income at period covered, valid OWA membership certificate, overseas employment certificate, pasaporte na may appropriate na visa, working visa, resident card, permit to stay na nagsasaad ng trabaho bilang layunin, record ng remittance ng bangko, professional license na binigay ng host country government. Tandaan, kung ang mga dokumento ay nasa foreign language, kailangan ang pagsasalin sa Ingles. Insurance coverage, health statement form, medical questionnaire para sa mga nanghihiram na higit sa 60 years old, kung ang mga pautang ay higit sa 2 million pesos hanggang 6 million pesos. Health statement form, medical questionnaire, at kopya ng resulta ng medical exam na isinagawa bago overseas assignment ayon sa kinakailangan ng employment agency. Para sa mga OFW na umuutang na mahigit sa 60 years old, para sa mga properties na binili mula sa mga developer, corporation o asosasyon, license to sell na angkop sa developer lamang. Secretary certificate sa autorisadong signatory ng developer, corporation, association. Isang valid ID ng corporate secretary at authorized signatory ng developer, corporation, association. Photocopy, back-to-back, refinancing. Housing loan application na may valid ID na larawan ng borrower, co-borrower, 2 kopya. Isang valid ID, photocopy back-to-back ng mga naangkop na partido, principal borrower, co-borrower, otorisadong kinatawan ng developer at attorney in fact, mga asawa ng partidong kasangkot kung kinakailangan. Proof of income para sa local employed, para sa self-employed, para sa mga overseas Filipino workers OFW. Transfer certificate of title, pinakabagong titulo, certified true copy para sa condominium, kasalukuyang TCT ng lupa at condominium certificate of title, certified true copy, updated tax declaration, alinman ang naaangkop. Updated real estate tax receipt, photocopy, pinakabagong statement of account sa outstanding loan balance na nararapat na nilagdaan ng manager o ng account officer kasama ang alinman sa mga sumusunod. Opisyal na resibo, anumang wastong patunay ng pagbabayad sa nakalipas na 12 months. Subsidiary ledger, vicinity map, sketch of the property, iba pang naangkop na kinakailangan. Para sa mga OFW members, Special Power of Attorney, SPA, na notaryo bago ang petsa ng pag-alis. Para sa miyembro ng OFW sa ibang bansa, isang SPA na notarized ng Philippine Consular Office o SPA na notarized ng lokal na notaryo ng bansa kung saan nagtatrabaho ang miyembro. Ngunit nararapat na napatunayan ng Philippine Consulate. Ang pondo ay maaari din mga ilangan ng anuman o kombinasyon ng mga sumusunod na dokumento. Payslip na nagsasaad ng income at period covered, valid OWA membership certificate, overseas employment certificate, passport na may appropriate na visa, working visa, residence card, permit to stay,
na nagsasaad ng trabaho bilang layunin. Record ng remittance ng bangko, professional license na binigay ng host country government. Tandaan, kung ang mga dokumento ay nasa foreign language, kinakailangan ang pagsasalin sa English. Insurance coverage, health statement form, medical questionnaire para sa mga nanghihiram na higit sa 60 years old. Para sa mga nanghihiram hanggang 60 years old, kung ang mapautang ay higit sa 2 million pesos hanggang 6 million pesos. Health statement form, medical questionnaire, at kopya ng resulta ng medical exam na isinagawa bago sa overseas assignment ayon sa kinakailangan employment agency. Para sa mga OFW na umuutang na mahigit sa 60 years old, Step 5. Mode of payment. Pagbabawas ng sweldo sa pamamagitan ng Employer Collection Servicing Agreement. Post-dated na mga cheque, auto-debit arrangement sa mga bangko, mga accredited kasosyo sa koleksyon, local remittance, remittance sa ibang bansa. Step 6. Mga collateral at limitation. Clean title, TCT, OCT, CCT. Ito ang hindi tinatanggap bilang collateral. Mga karapatan o rights lang sa lote. Libreng patent na hindi sangkop ng RA 123. Sa mga hindi pagkakaunawaan sa title at mga paghahabol sa korte. Ito naman ang mga limitasyon. Mas mababa sa 28 square meter lot area. Mas mababa sa 18 square meter na floor area ng condominium. Mga property na may road rights of way na wala pang 1.5 meter. Ang mga uri ng lupa ay inuri maliban sa paggamit ng tirahan. Ang mga gusali ng tirahan ay dapat na sumusunod sa National Building Code. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang interest rate ng Pag-ibig Housing Loan. Sa ilalim ng loan program, ang Pag-ibig Fund ay nag-aalok ng subsidized rate na 3% kada taon para sa home loan hanggang 580,000. Sa socialized subdivision projects at special low rates para sa home loan na hanggang 750,000 para socialized condominium projects. Para sa kaalaman ng lahat, ang Recruit PH ay may live stream every month bilang direct engagement ko sa mga subscribers at followers ko. Sigurado mag-i-enjoy kayo dahil ito ay punong-puno ng papremyo. Ang Recruit PH din ay may top fan of the month sa Facebook at siguradong panalo kayo sa papremyo. Dito sa Recruit PH, kami ay nagbibigay saya, travel experience, information, at tumutulong kami sa mga kababayan nating Pilipino, lalo na sa mga OFW. Paano nga ba kinakalkula ang pag-ibig amortization? Kaya paano mo dapat makalkula para sa iyong buwan ng amortization? Ito ang computation. Nakadepende ba ang loan sa bahay sa sweldo? Ikaw ay qualified para sa isang housing loan hanggang sa 60 times ng iyong netong sweldo o buwan ng kita. Halimbawa, kung ang iyong netong sweldo ay 55,000 pesos, magiging karapat-dapat ka para sa isang pautang na humigit kumulang 3.3 million pesos. Bukod ng nagpapahiram na bangko ang mga medical at libaw travel allowance dahil ang mga ito ay para sa mga specific na layunin. Ayan kabayan, natutunan na ninyo ang 6 easy step para ma-approve sa Pag-ibig Housing Loan. Step 1, eligibility. Step 2, layunin ng loan. Step 3, mga kailangan mula sa borrower at seller. Step 4, layunin ng loan by purpose para sa pagbili sa pamamagitan ng Pag-ibig accredited developers. Pagbili ng lot, residential unit, house construction, renovation, pagbili ng lote na may construction na bahay, refinancing. Step 5, mode of payment. Step 6, mga collateral at limitation. Napag-usapan din natin ang interest rate ng Pag-ibig Housing Loan. Paano kinakalkula ang Pag-ibig amortization? At kung nakadepende ba ang loan sa bahay sa sweldo. Kaya kabayan, sana ay makatulong ang video ito para makapili ka kung anong programa ng housing loan ang mas maganda para sa iyo. Kung gusto mo pang matutunan iba pang housing loan program, panoorin lang ang mga video ko tungkol dito. Sana ay may panibago kayong natutunan. Please, abangan ang aming mga susunod pang mga video at sigurado mag-i-enjoy at marami kayong matututunan. At kung may mga katanungan kayo tungkol sa ating napag-usapan, huwag po kayong mag-alangan na ilagay ang inyong mga katanungan sa comment section upang mabigyan po namin kayo ng kasagutan. At please, huwag kalimutan mag-like, share,
and subscribe at hit the notification bell at ang all para lagi kang updated sa aming mga bagong video. Muli, palagi niyong tatandaan na dito sa Recruit, prioridad namin ang iyong kaalaman tungo sa inyong kaunlaran. Paalam, kabayan!